Amen. Minsan po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Come on, palakpak po na para kay Jesus. Ngayong umagang ito, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon, na nakakapakinig ngayon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Praise God. Good morning po once again sa bawat isa dito. If you're first time dito sa ating gawain ngayon, naniniwala po ako na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso. The Lord has a great plan for your life. Napakaganda po mga kapatid ng direksyon ng Panginoon, ng nais ng Panginoon sa iyong buhay. Sa dinami-dami ng pwede mong puntahan ngayon, dito ka pa sa presence ng ating Panginoon, sa lugar na kung saan makakapakinig ka ng Word of God, sa lugar na kung saan makaka-encounter mo ang ating Panginoon. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon, and to everyone na nandirito ngayon, naniniwala po ko na kung saan, sabi ko nga, your labor in the Lord is not in vain. Lahat po ng ginawa nating paghahanda, lahat po ng ginawa natin na kung saan sacrifices para kay Lord, makalimutan na yan ng tao, hindi makakalimutan ng Panginoon yan. May grace ang Panginoon, magbibigay siya kahit hindi mo deserve. Pero God is also a rewarding God. Ibibigay niya kasi deserving mo. Yung isang bagay may ginawa ka kasi para sa Kanya. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa bagong buwan natin, bagong series natin ngayon. Ang title po nitong series natin ngayon is Worth Remembering. Cherishing the unsung heroes in our lives. Ito po yung mga buhay na kung saan minsan baka nami-miss natin, minsan baka hindi natin akalain na kung saan magiging maganda pala ang epekto nito sa ating buhay. Alam niyo po, memory is not simply a passive storage vault of the past. Ang memory natin, hindi lamang ito storage ng kung saan nakalipas natin. Yung ating pong memory, ito ay isang creative engine na kung saan nagsishape sa ating destiny, ng moral compass natin, ng view natin patungkol sa future. So hindi ganun kasimple ang memory ito. At napakalaki ng kinalaman ng ating alaala para sa direksyon ng ating buhay. In fact, I remember what Corrie ten Boom once said. Sabi niya that memories are the key, not to the past, but to the future. Ulitin ko po, sinabi niya that memories are the key, not to the past, but to the future. Kaya nga napaka-importante ng memory na ito, hindi dahil sa past natin. Kaya tayo nag-aalala, not for the past. Tapos na yun eh. Past is history. Present is an opportunity. Future natin is still a mystery. Kaya nga napaka-importante nitong memory na ito kasi magagamit natin siya not just for the past, tapos na yun eh, but for the future. So when you deliberately remember the people with solid traits and testimonies, you are not merely honoring them. You are actively choosing a model and motivation na makakatulong sa iyo para magpatuloy at magtagumpay sa buhay. Ulitin ko, ang memory natin, hindi po ito vault, hindi po ito storage vault ng past natin. Ito po ay active creative engine na nagsishape ng ating identity. Nagsishape ng moral compass natin at yung view natin patungkol sa future. Kaya importante yung inaalala natin. Yung mga taong inaalala natin, ito yung ginagawa nating modelo at motivation. Yung kanilang testimonies, yung kanilang mga traits. Kapag ito ay na-imbak natin sa ating isipan, nakakatulong ng malaki ito. Subukan po natin ang i-imbak natin na memory, yung mga negativity, toxicity, o yung mga bagay na kung saan hindi magagandang alaala para sa mga tao. Of course, may lesson yon. Pero hindi nakakatulong ng malaki yon para mag-shape ng future natin. Kaya napaka-importante ng mga taong inaalala natin. Napansin mo na aapektuhan yung buong araw mo kapag ang naalala mo ay yung negative. O kaya yung pangit na pangyayari sa iyong buhay. Of course, ulitin ko po, may lesson yon. Pero importante, marunong tayo mag-imbak ng alaala o marunong tayong sadyain, be intentional. Pagdating sa pag-alaala natin sa mga tao sa ating paligid, malaki ang kinalaman ng mga taong inaalala mo. Kung magiging malala ang buhay mo. Or, mas magiging maayos ang buhay natin. So everyone wants to be remembered. Lahat naman gustong maalala.
Sana maalala nila ako ng ganito. Sana maalala pa nila ako. Kaya nga may maalaala mo kaya. Some people are remembered for their wealth. Some people are remembered for their achievements. Some people are remembered even sa kanilang mga mistakes. But Apostle Paul shows us dito sa text natin ngayon what is truly worth remembering in the Christian life. This is a life worth remembering. Kung may aalalahanin kayo, sinabi ni Apostle Paul, ito yung alalahanin ninyo. Yung katulad ng inalala namin. Malaki kasi ang nagiging motivation nito, ulitin ko po. Malaki ang nagiging motivation na ito, napakatinding motivation na ito para magpatuloy tayo sa ating ginagawa kasi may naaalala kang tama. Ito yung life worth remembering. I want you to open your Bible with me in 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 hanggang 3. 1 Thessalonians 1, 2, 3. Verse 2. Sinabi po dito, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Napansin niyo po sa verse 2 pa lang, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father. Sabi niya dito. So napaka-importante nito para kay Apostle Paul. So samahan niyo po ako sa ating mensahe ngayong araw na ito entitled Good Souls. Sabihin nga po natin, Good Souls. 3 kinds of people that we must never forget. They are the good souls. 3 uri ng tao na hindi mo dapat makalimutan. So when Paul thought that Thessalonians, his heart overflowed with thanksgiving because of their lives reflected. Yung kanila pong buhay, mga kapatid, nire-reflect nito. Yung tinatawag na good souls. Kung meron pong good soil, ibig sabihin ng good soil, magandang taniman. Kaya hindi lahat ng lupa ay tinataniman. Kaya nga pagdating sa buhay, hindi rin lahat tinataniman. Kasi may sayang na investment. Kaya hindi lahat ng humingi ng tulong ay patuloy na tutulungan. Baka kasi nagiging enabler tayo para hindi sila maging mabuting tao. Of course, kapag nandiyan na yung urgent, minsan, umiiral na dun, hindi na yung kung ano man yung tao eh. Umiiral na dun yung pagiging human natin, yung, alam mo yon, yung pagiging mabuting tao natin, of course, kailangan din nun. Hindi tayo naligtas para dahil sa paggawa natin ng mabuti. Naligtas tayo para gumawa ng mabuti. Pero at the end of the day, sinabi ko nga, masama po bang tumulong pag ganyan? Hindi masamang tumulong. Nais ng Biblia na ganun tayo. Pero maging wise tayo sa ating pagtulong. Titignan mo rin minsan kung good soil ba yan. Kahit nasa investment. Hindi ka mag-i-invest sa isang bagay na hindi naman matabang lupa. Sayang yung seed na itatanim mo doon. So dito sa passage na ito, naalala ni Apostle Paul, worth remembering itong mga taong ito. Kumbaga, worth it yung oras. Worth it yung oras na ibibigay namin sa kapapanalangin. Kasi good souls itong mga ito. Ulitin ko, kung may good soil na magandang taniman, meron namang good souls na magandang taniman ng pag-alaala sa panalangin at appreciation natin. By the way, ang October po natin, ito ay Pastor's Appreciation Month. Bakit kaya ginawa po nila ito? Nagawa po ito ng mga proponents nito kasi lalo na po ngayon sa research. Kung gusto mo daw mamatay ng maaga, kundi mag-teacher ka, pastor ka, lahat na may kinalaman patungkol sa tao. Dahil napaka-stressful nito. Kaya may mga tao hindi nila na-handle ng maayos ito. Kaya nga maaga-aga nawawala. Kasi napakahirap. Yung isang tao na lang, napakahirap na. Yung marami pa kaya. Nakuha po natin yun. Isang mahirap na gawa, lalo na kapag tao yung iyong ministry, kapag tao yung iyong business, napakabigat po na suliranin nito. Kaya sinabi nila, kung may Teacher's Day, may Pastor's Month naman. Kasi napakahirap po talaga na trabaho ito. Kaya marapat lamang, tama naman po sila doon. Kaya dito, pagdating naman dito, sinabi ni Apostle Paul, magandang taniman nito ng pag-alaala at panalangin. Itong mga taong ito. So this
good souls are unforgettable in the sight of Paul. Dirin ko po these good souls are unforgettable in the sight of Apostle Paul. We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work. Sinabi niya dito. Litin ko, itong mga good souls na ito, unforgettable ito in the sight of Paul and more importantly, in the sight of God. Kaya ulitin ko, malaki ang kinalaman nito, nagbibigay ito ngayon ng motivation. Ibig sabihin, may maganda palang nangyayari sa ministry namin. Hindi pala kami nagpapagod ng wala lang. Makita mo yung tinuruan mo, gumanda yung buhay. Alam niyo po, nagpapasalamat ako dahil kaya kahit ngayon, hindi ko talaga kinakalimutan ang pagtuturo. Kasi kapag makikita mo, kala mo minsan nakatulala lang yung mga estudyante mo, akala mo mga backslider lang ito, tinapon lang ng mga magulang kasi walang magawa sa bahay o kaya wala nang magawang mabuti. Kung di mo kaya magdoktor, kung di mo kaya magsundalo, kung di mo kaya mag-scientist, magpastor ka na lang. Total, wala ka naman magawa sa buhay. So marami akong mga kaklase dati na Koreans na tinapon dito sa Pilipinas. Hindi dahil sa may calling, kundi naiinis na yung mga magulang nila, walang mapagtapunan sa kanila. Baka sakali. So may mga estudyante po ako gano'n na mga Chinese, mga Koreans, mga Filipino na kung saan, nakala mo parang wala lang, pero ngayon mga pastors na sila, naayos na yung buhay nila. Kapag nakikita mo yung mga ganitong tao, nagpapasalamat ka, Lord, salamat po, ginamit mo po ako sa mga taong to. Recently lang po may mga pastors na, alam niyo po yon na gusto lang bumitiw, literally yung buhay nila. Ayaw na nilang mabuhay. Yung iba naman, ayaw na nilang maglingkod sa Panginoon, pero nang narinig yung ating mensahe, nagkakaroon ulit sila ng pag-asa, nagkakaroon ulit ng apoy. Nakuha po natin, nakakatulong ito ngayon sa isang tao na kung saan nagtatrabaho o kaya may ginagawa na sinasabi niya, may silbi pa pala ang pagiging pastor ko, may silbi pa pala yung pagiging teacher ko, may silbi pa pala yung pagiging magulang ko dahil kahit paano may nangyari pala sa buhay ng anak ko. Kala ko hindi nakikinig. Nakuha po natin yon. Nakakatulong siya ng malaki. Kaya nga hindi po ito storage vault lamang ng past natin. Ito po ay engine na kung saan itong memory na ito na makakatulong sa atin para ma-motivate tayo na magpatuloy. Para ma-motivate tayo na kung saan ituloy yung ginagawa natin kahit mahirap ito. Now, what are the three kinds of people that we must never forget? Ano yung tatlong uri ng tao na kung saan hindi natin dapat kalimutan, na kung saan makakatulong ng malaki ito sa ating buhay? Ulitin ko po, ang memory natin hindi para sa past yan, para sa future mo yan. Kaya pipiliin mo yung mga taong sinasaksak mo sa isip mo. Ayaw ka na nga eh. Siya pa araw-araw nasa isip mo. Ano nga yung mangyayari sa'yo? Nakuha natin, depressed, stress, galit, napupuot. Nakuha po natin yon. Saan pupunta ngayon yung buhay natin kapag ganon? Ano yung mga memories? Ano yung sino-sino yung mga tao na kung saan inaalala mo? Kung sino-sino yung mga taong inaalala mo? Malaki ang kinalaman yon sa patutunguhan mo at mag-shape sa buhay mo. Kasi sila ay model at the same time, motivation. Tatlong uri ng tao na hindi natin dapat makalimutan. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, verse 3. Sabi niya po dito ni Apostle Paul, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. Unang uri ng tao na dapat wag mo makalimutan. Number 1, those who have active faith. Sabi nga po natin, active faith. Ultimo si Apostle Paul, hindi niya makalimutan sa dinami-dami ng ginawa niya. Sa dinami-dami ng mga pinaplant niya na simbahan, sa dinami-dami ng mga pinangungunahan niya at kausap niya araw-araw, hindi niya nakalimutan itong mga taong ito. At sabi niya pa dito sa statement niya, we continually, yung minsan mong maalala, mabigat na yun eh. Pero yung araw-araw mong naaalala o madalas mong naaalala, iba to. Dahil hindi lang sila dumaan sa buhay ni Apostle Paul, nagkaroon ng impact. Wala na siya sa tabi nila. May impact pa rin yung ginagawa nila, yung buhay nila sa taong to.
na para kay Apostle Paul, malaki ang may itutulong din ito sa kanila, sa kanya, sa kanilang ministeryo. Those who have active faith. Napansin ko lang po mga kapatid, first, those who have active faith live by conviction. Kasi tingnan niyo po yung text natin. We continually remember before our God the Father, your work produced by faith. Yung work mo, kaya ka nagtatrabaho, ang tumutulak dyan ay yung pananampalataya mo. Importante po ito. Those who have active faith live by conviction. Sabi nga po ulit natin, conviction. Napaka-importante nito dahil yung action nila galing sa faith nila. Ulitin ko po, yung action nila galing sa faith nila. Your work produced by faith. It means that they live what they believe. Kaya tumatatak kay Apostle Paul, they live what they believe. Alam niyo po, sabi ng Bible, that we must follow our conviction. Kinakailangan, susundin natin ito, yung conviction natin. Ibig sabihin nito, yung alam natin na tama. Because if you do anything you believe is not right, you are sinning. Romans chapter 14 verse 23. Sinabi dun, di ba? For whatever is not from faith, it's sin. Whatever is not from faith, it's sin. Kapag gumagawa ka ng isang bagay na hindi pasok dun sa biblical conviction na yon, kasalanan siya. Kaya ang bigat po nitong active faith na ito. They live what they believe. In fact, they are practitioners, not just lecturers. Alam niyo po, malaking porsyento kung bakit ako makikinig sa tao, hindi dahil sa magaling siya magsalita, kundi dahil practitioner siya. Minsan kahit hindi magaling magsalita, pag nakita kong totoo yung sinasabi niya, mabigat po yun, pagtsatsagaan ko talaga yun. Kasi madami po akong teacher eh. Maniwala po kayo. Kulang na lang talaga. Nagdala na nga ako ng posporo dati. Yung palito ng posporo, para wag ka lang antukin. Yung teacher ko nakakaantok talaga, grabe. Kapag nagsalita, 3 oras yun. Yung klase namin, kaya lang, alam niya sinasabi niya. May epekto yung sinasabi niya. General manager po ito ng isang napakalaking kumpanya sa buong mundo. Tapos nagpastor siya. Nanggaling sa iisang tao, ngayon napakalaking denomination. Hindi mo ba pakikinggan yun? Nakuha po natin. Dito sa passage na ito, they are not just lecturers. They are practitioners. So napansin mo, yun yung alalahanin mo. Yung nagre-retain ngayon sa isip natin. Yung mga ganitong tao. Because those who have active faith live by conviction. Kasi whatever is not from faith is sin. Alam naman palang mali, ba't gagawin? Sila alam nilang mali, di nila gagawin yon. Kung ano yung tama, yun ginagawa nila, kaya ang bigat. Second, napansin ko lang that those who have active faith are productive. Yung taong may mga active faith napaka-productive nila, kaya sinabi dito sa New King James Version, sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Sabihin nga po natin, work of faith. Remembering without ceasing your work of faith. In fact, real faith is not idle. It produces works. Kapag totoo may pananampalataya ang isang tao, hindi ito idle. Nagpo-produce ito ng work. The Thessalonians' faith was visible. It was practical. It was active in daily life. Hindi siya isang passive na pananampalataya. Ito ay active ng pananampalataya, kaya nga sila ay napaka-productive. Your work of faith. So their faith was working. It was witnessing. And it was winning. Yun yung pananampalataya nila, napaka-aktibo, napaka-productive nito. Remember that if faith is alive, it will show in our actions. Kapag buhay ang pananampalataya ng isang tao, ipapakita ito ng kanyang gawa. James chapter 2.
verses 18 hanggang 19. But someone will say, you have faith. I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Hakawa natin, at sinabi sa verse 19, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. O so sabi mo, may pananampalataya ka, pero papakita ko sa iyo yung pananampalataya ko na kung saan sa pamamagitan ng gawa. Kasi ikaw naniniwala, sinasabi mo, naniniwala ka na may Diyos. Good for you. Sabi niyang ganon. Biruin mo yun, no? Parang alam niyo po ito, parang ang bigat sa makakarinig nito, no? You believe that there is one God. Sabi niya dito, good. Good for you. Kamag-alala, parehas kayo ng demonyo. Sabi niya doon ni Apostle Paul. Yung demonyo naniniwala din naman na may Diyos. And even shudder. So hindi pala maganda na ang paniniwala natin ay nakaimbak lamang sa ating isipan. Dapat pala ito ay ikinikilos natin. That's why those who have active faith are productive. James chapter 2 verse 26, mapapansin natin, doon the faith without works is dead. Kaya yung sinasabi natin dito, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Therefore, active faith cannot be hidden. It shows up in the way we live, the way we serve, the way we witness. Kaya nga ang pananampalataya po is not just belief in the heart. It is belief expressed in action. Hindi lang ito pananampalataya sa puso. Ito po ay pananampalataya na ini-express sa pamamagitan ng action. That's why those who have active faith are productive. Kaya malalaman mo na may active faith itong taong ito, productive itong Bakit productive siya? Kasi ginagawa niya yung pinaniniwalaan niya. Aanhin natin lahat na natutunan natin kung ilalagay lang naman natin ito sa storage ng isipan natin. Aanhin natin lahat ng pinag-aralan natin kung nakastore lamang yan hanggang diploma lang. That's why majority ng valedictorian, hindi naman po lahat ulitin ko majority. Kaya may minority din. Ayon sa pag-aaral, hindi nagkaroon ng malaking impact yung buhay nila. Why? After ng diploma, dapat may diskarte. At yung di-diskarte lamang, yun naniniwala. Yung kikilos lamang ay yun naniniwala. Ang mahirap, may pinaniniwalaan pero hindi kinilusan. Sayang! Sayang! Kaya nga po isa sa pinaka-negative trait ng pagiging perfectionist. Nakatulad ko po, ang tagal kong gumawa ng aksyon. Kasi feeling ko, lahat na nakikinig sa akin, Bible scholar. Tingin ko lahat na nakikinig sa akin dati, theologian. Kaya natatagalan ako kasi masyadong gusto mong i-polish lahat ng gusto mong gawin. Na kapag may nakikita kang konting dungis, o hindi ka, alam mo yon, parang hindi ka okay dito, hindi mo siya gagawin, tatagal ngayon. Paralysis by analysis ang mangyayari dito. Pero ang pananampalataya kasi, faith is being sure of what we hope for. Hindi naman siya blind faith. Pero dapat pinag-aralan, huwag kang papasok sa isang negosyo, sa isang investment nang hindi mo pinag-aralan o wala kang nalalaman. Nag-fail ka lang, maglalaho ang lahat ng bagay. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Tandaan natin, lahat po ng karamihan ng mga tao na nagdidesisyon, hindi po dahil sa information, dahil sa emotion. Nasabi ko na po yan noong nakaraan. Haka po natin, gamitin ang emotion sa tama, pero bantayan lagi ang emotion. Dapat, conviction muna bago emotion. Kasi nakakatulong ang emotion, pantulak yan eh. Naka po natin, o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat, pag pumasok sa puso nino man, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Makakatulong ang emosyon pag tama ang conviction. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kahit hindi mo pa nakikita ng buo, itutuloy mo yan. Kasi naniniwala ka dun eh. Kaya productive ang mga taong may active na pananampalataya. Sabi ni Martin Luther King Jr., faith is
taking the first step even when you don't see the whole staircase. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Hahakbang ka kahit hindi mo siya nakikita ng buong buo. Naalala ko sinabi ni Mark Zuckerberg, ang gawin mo, pag napag-aralan mo na, maigi, tuloy mo na yan. Dahil ipolish mo na lang yan, along the way sa kaya mapapolish. Problema, hintay ka ng hintay, walang mangyayari, wala kang magagawa. Karamihan na mga super successful na mga tao, active sila doon sa pinaniniwalaan nila. Kinikilusan nila yung kanilang pinaniniwalaan. That's why, napakatindi ng epekto kay Apostle Paul ng mga taong ito because of their active faith. That's why sinabi, once again ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Never be afraid to trust the unknown future to a known God. Ang importante dito, kilala mo kahit hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Ang importante, kilala mo si Lord na nagmamay-ari ng bukas, na alam ang bukas. Hindi mo man alam, mystery man ang future natin, pero si Lord, kilala mo siya, dadalhin ka niya sa isang bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang pananampalataya, maniwala ka kapatid, is a vehicle to your miracle. Ang pananampalataya, vehicle mo yan para sa future mo. Kaya kapag kay Lord ka nananampalataya, wakla ka pa man din sa future. Okay lang yon dahil alam naman ni Lord ang future. So never be afraid to trust an unknown future to a known God. Hindi mo man alam ang bukas mo, magtiwala ka kay Lord na nakakaalam ng bukas mo. Just be active in your faith. Come on, malakas po na papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Verse 3, once again, pangalawa po. We continually remember before our God and Father. Una sinabi dito, your work produced by faith. Your work produced by faith. Ibig sabihin, active. They live by conviction. Itong mga taong ito, kung ano yung conviction, kung alam nila yung tama ito, gawin mo. Huwag ka matakot. Di bali ma-persecute ka pag alam mong tama. Ang mahirap kasi, naghihintay ka na walang magkikriticize sa'yo, walang magpipersecute sa'yo. Pag wala nag-persecute sa'yo, pag wala nag-criticize sa'yo, hindi tama ginagawa mo, maniwala ka. Dahil papalag ang kalaban kapag tama ang ginagawa mo. Sabi ko nga, baka kampi mo, kaya hindi ka pinapatulan ng kalaban. Kapag tama ang ginagawa mo, threat ka sa kingdom of darkness. Threat ka sa mga tamad na tao. Threat ka sa mga taong wala nangyayari sa kanilang buhay. It's either kasi naiinggit sila o threat ka sa buhay nila, sa ginagawa nila. Kaya okay lang yon kapag may ginawa ka na persecute ka. Huwag ka maghihintay, hindi, gagawin ko to, pero walang mambabasya, walang magpipersecute ha. Huwag mo kasahan ganon. Dapat may magbash. Dapat may mag-persecute. Kasi tama ginagawa mo. Nakuha mo natin, okay lang i-criticize ka kasi tama ang ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy mo na yan. Baka meron na dito, binibigyan ka na ni Lord ng idea sa business mo. Alam mo yon? Meron dito, kinakausap ka ng Panginoon para i-pursue mo yung taong yun. Kaya lang tatakot ka. Yun ang problema. Tandaan mo, there's no fear in love. Ito yung pangalawa natin. Sinabi dito sa passage na ito, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. Pangalawa, your labor prompted by love. Pangalawang uri ng tao na hindi mo dapat makalimutan. Yun ang ilagay mo, kapatid, dito sa engine ng iyong alaala. Yun ang ikarga mo sa makina ng isip mo. Yung mga taong may active na pananampalataya, practitioner at hindi lang lecturer. They live by conviction. Pangalawa, productive yung buhay nila. Pangalawa, those who have acts of love. Sabi nga po natin, acts of love. Yung pagmamahal nila, hindi nananatili sa puso. Hindi nananatili sa nguso. Kundi ito nakikita sa kanilang magawa. Your labor prompted by love. Therefore, when people refer to acts of love, they are talking about the tangible, often sacrificial ways. Ito ay nakikita. Ito ay nararamdaman. Kaya nga po in Greek, hindi ko na po nilagay dyan ngayon,
Nakalagay po, ang ibig sabihin nito, your labor prompted by love. Alam niyo po yung word na labor sa Greek, ang ibig sabihin niyan, trouble, difficulty, labor, wearisome labor. Ibig sabihin niyan, yung Greek na kopos yun. Pag sinabi dito, itong labor na ito, trouble to. Mahirap ito. Ibig sabihin, wearisome. Uneasiness, di ka mapakali. Hindi siya ganun kadali. It means sacrifice, ganun siya kasimple. Pag sinabing labor dito, itong word na labor dito sa Greek, means sacrifice. Ito pa, kaya lang labor prompted by love. Yung ginamit po dito mga kapatid, hindi phileos. Di ba? Merong ilang uri ng pagmamahal. Yung phileos, brotherly love, na tinatawag. Meron naman tinatawag na storge, meron namang eros. Pero yung ginamit dito is the word agape. O sabi nila agape. Pero in Greek, agape po ito. Ang ibig sabihin ng love na ito, kasi pwede namang, minahal mo yung isang tao, phileo, pero hindi ka magsasakripisyo para sa kanya. Hanggang doon lang. Meron man, panandalian, o kaya, alam mo yon, nasa superficial lang. Pero yung ginamit dito na word na love ay agape. It means love, generosity, kindly concern, devotedness. So ibig sabihin nito, ito ay sacrificial love. Ito ay sacrificial generosity. So kung babalikan natin ito, titignan natin maigi, itong sinabi ni Apostle Paul dito, your labor prompted by love, itong acts of love na ito, ibig sabihin, kaya may impact sa alaala ni Apostle Paul itong mga taong ito because first, they sacrifice compassionately. Sabi nga po natin, compassion. Kaya sinabi dito, your labor prompted by love. Ibig sabihin, ang nagtutulak sa kanila para mag-sacrifice, pagmamahal. Uy, mabigat to. Kaya ito yung statement ni Apostle Paul, your labor prompted by love. Ang nagtutulak sa kanila para mag-sacrifice, pagmamahal. Pwede kasi na nagtutulak sa isang tao para mag-sacrifice ay para sa sarili niyang kapakanan lamang. Kaya siya nagsasacrifice para sa sariling agenda. Para sa sariling kapakinabangan. Nakakita ka na nakabilad naman sa araw? Oo. Ba't nakabilad sa araw? Para mangotong. Sakripisyo. Naiinitan yun eh. Nakuha po natin. Nasa construction site. Napakasipag. Nakuha po natin. Yung pala itatago lang, kukurakutin lang. At least nagsakripisyo. Pero hindi para sa bayan ng sakripisyo. Para sa sarili. Nakuha po natin, sacrifice alone is not enough. Make it sure na yung sakripisyo ang tumutulak dyan pagmamahal. Kaya ka nagsasakripisyo, may hidden agenda ka kasi. Bakit yung ganun, di ba? Kaya ito nagsasakripisyo kasi may hidden agenda, hindi dahil sa mahal niya. Kaya tignan mo, hindi lahat na nagsasakripisyo sa'yo, mahal ka. Napaka-importante yun na nagsasacrifice. Ang nagtutulak doon, love. So kaya ganito kabigat yung kay Apostle Paul. Ito yung naisaksak sa kanyang isipan. Those who have acts of love because they sacrifice compassionately. Your labor prompted by love. Magre-regalo sa'yo kasi may hidden agenda. Iba itong mga taga Thessalonica dahil ang foundation ng kanilang sacrifice ay pagmamahal. O ito maganda. Alam niyo po ba, ang salitang compassion, ito po ay Old French. Compati ang ibig sabihin nun. Ito din ay ecclesiastical Latin. Compassion naman ang ibig sabihin. So kapag pinagsama mo siya, ang ibig sabihin nito, suffer with. Itong compassion na ito, kung babalikan natin, yung tunay na ibig sabihin nito, ito ibig sabihin nito, suffer with. Alam niyo po ibig sabihin nyo, yung significance nitong salitang ito, ibig sabihin, magtatrabaho sila para may maitulong din sila sa'yo. Suffer with. Sasamahan ka nila sa suffering mo. Biruin mo yung magtrabaho ka para sa sarili mo, mahirap na yun, pero nagtatrabaho ka para ma-sharean yung ibang tao, ibang klase yun, that's compassion. To suffer with.
magtatrabaho silang maigi, hindi para lang sa sarili nila, kundi para may maiambag para sa pamilya. That's compassion. Kaya yung nanay at tatay mo, pag nagtatrabaho lang, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo rin, that's compassion. Kapag ang isang politician, nagtatrabaho, hindi lang para sa kanila, kundi para talaga sa bayan, that's compassion. Kapag ang isang tao nagtatrabaho, hindi lang para sa kanila, kundi para kay Lord, that's compassion. Kaya nga may tinatawag na sacrificial love, sacrificial offering. Kasi may pangangailangan ka eh, bakit ka mag-offering? Dahil gagamitin mo ito, compassion to suffer with. Kaya nga every time we give our tithes and we return our tithes and we give our offerings. That's compassion. Bakit? Trabaho tayo. Sinasamahan natin itong gawain natin. Kung magastos tayo ng halos 1 milyon, buwan-buwan, ayaw natin na ilang tao lamang ang kakarga ng gastusin. Tinutulungan natin yung ating mga kasama, pinagsasama-sama natin yung ating mga tithes and offering. Kaya sinasabi, hindi, yung religion na yan, yung church na yan, pera-pera rin lang. Pera-pera, talaga naman kasama pera dito. Noong nag-aral ka, hindi mo ginanyan yung eskwelahan mo eh. Ano ba yan? Pero pera-pera. Ganyanin mo yung grocery store. Tapos, kuha ka na maraming pagkain. Tapos, pag siningil ka, sabi mo, ano ba? Pera-pera kayo ba? Sabihin mo, papayad kami dito para lang makapunta ka dito, para malamig. Sabihin sa'yo nun, pinaghahandaan ka namin. Ganon din tayo. Every time we give, para sa Panginoon, ibig sabihin, ayaw natin na iba lang nabibigatan. Gusto natin maging parte tayo. That's compassion. Pangalawa, mapapansin natin ang acts of love, mapapansin natin na kaya pala may dating ito. Kasi itong mga tao ito, hindi lang sila gumagawa para sa sarili nila. They sacrifice compassionately. Pangalawa, they sacrifice generously. Kaya sinabi natin yung agape, di ba? Hindi lang love ang ibig sabihin yan. It also means generosity. In fact, ang ibig sabihin din ng agape ay love feast. Hindi lang isang pagmamahal. Pesta ng pagmamahal. Di ba kapag pesta dati, pumunta tayo, dami pagkain. Ito, dinamihan yung pagmamahal. They sacrifice generously. So they don't just sacrifice compassionately. Nagsakripisyo sila generously. Nilagpasan pa nila kung ano yung standard, kung ano yung pangkaraniwan. They love above average. Ang hirap makalimutan ng mga taong yon. Teka lang, may pangangailangan ka rin ah. Hindi, sa'yo na yan. Biruin mo, nagtrabaho yung tao ng 1 buwan. Tapos, binayaran yung bill mo. Tapos, nag-donate para dun sa foundation mo, kaya dun sa negosyo mo. Grabe yun. Acts of love ang tawag dun. Nakaupo natin, they sacrifice compassionately, they sacrifice generously. At napansin ko lang dito, yung acts of love, it also means they sacrifice devotedly. Kasi ang ibig sabihin din ng agape, devotedness eh. Kaya napansin nyo, kaya mahirap, kaya maraming mga translations, naiintindihan ko siya. Para sa isang taong mangmang, hindi, dami naman mga translation. Ito na translation, dapat yung KJV lang. KJV, ito more than 2,000 nga mali nun eh. Pero naiintindihan ko yun kasi hindi kayang ipaliwanag ng isang translation, yung isang Greek word, yung isang Hebrew na salita. Kaya importante, may teacher talaga na nagtuturo. Hindi lahat namang ganon. Pero dapat mapiga ito eh. Kasi ang ibig sabihin nito, they sacrifice devotedly. Ang sacrifice nila, ito makinig po kayo maigi, ay isang commitment. Ibig sabihin, hindi ito bugso ng isang damdamin. Hindi siya bugso ng damdamin. Ito ay commitment para sa kanila. That's why love is not just a feeling or declaration, but something that we must express through actions. Kaya nga, acts of love. Sabi nga po ulit natin, acts of love. Kaya sa New King James Version,
sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith, labor of love. O sa mga nanay dito na nag-labor. Grabe, di ba? Wala ka ng pakialam kahit na sino makakarinig ng sigaw mo eh. Sa mga nanganak dito, kahit nasa CS, di ba? Ang hirap pa nga lalo eh. Bakit ginagawa mo yon? Iba yun. Labor of love yun. Hindi lang para sa kanila, kundi para dun sa buhay na nandun sa sinapupunan nila. Piruin mo, 9 months sa alagaan ka. 9 months sa alagaan mo. Tapos paglabas, ito na yun. Hindi naman ganon. Pag lumaki, no, sagot-sagutin ka, yun pala yung pinaghirapan ko na 9 months. Pero, para sa'yo, okay lang yun. Part ng buhay yun eh. Ang importante, hindi yung ginawa nila. Ang importante yung ginawa mo. Kasi ang tawag doon, agape, unconditional love. Na ginagawa mo yun kahit hindi perfect yung tao. Kasi ginagawa mo yun kasi yun yung laman ng puso mo. Hindi mo ginawa yun para may magsusustento sa'yo balang araw. Hindi mo ginawa yun para may tutulong sa'yo balang araw. Ginawa mo yun kasi minamahal mo yung taong yun na nilikha ng ating Panginoon. That's acts of love. Kaya agape, yung binanggit dito. So their love was not sentimental. It is selfless, serving, and even sacrificial. John chapter 13 verse 35. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So napaka-importante ng pagmamahal na ito. Malalaman daw ng mga tao na disipulo ka ng Panginoong Sokristo kapag mahal mo yung kapwa mo. At yung pagmamahal na ito, napaka-importante ng sakripisyo. Kapag mahal mo, may compassionate, you suffer with that person. Kaya minsan mapupuyat ka, pasok ka pa. Yan ang kailangan mo makinig, kailangan mong counselan. You suffer with that person. That's compassion. Nagiging generous ka sa ibang tao, sa kanya. Kasi acts of love yan eh. Nakahawa natin yan. Tapos may commitment. Ibang klase. Tinutuloy-tuloy niya. O kaya naman hindi lang shallow. Pag sinabi niya, gawin niya. Love. Ang totoong ibig sabihin nito, nakikita. Ang pagmamahal, hindi lang dapat nakaimbak sa isip at puso ng isang tao. Dapat ito ay nai-release sa mundo. Lalo na sa mga tao na kung saan inilalapit tayo ng Panginoon. Remember that love that costs nothing is easily forgotten. But love that sacrifices is remembered forever. Kahit wala na yung taong yon, nagbigay sa'yo ng sakripisyo, di mo makakalimutan. Na ituturo mo sa mga anak mo, na ituturo mo sa mga tao, kasi ito yung pagmamahal na hindi lang sinabi. Ito yung pagmamahal na naramdaman mo dahil ginawa sa'yo. Kaya nga, we still remember the love of Christ because He gave His life for us. Hanggang ngayon, naaalala natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Sokristo. Bakit? Sacrificial love kasi yon. Because sacrificial love is never forgotten. Nung minahal tayo ni Lord, Christ loved us while we were yet sinners. Kahit na tayo'y makasalanan pa, minahal na tayo ng ating Panginoon. Ang tawag doon ay agape. Ito yung grasya ng ating Panginoon. Ito yung pagmamahal na kung saan kahit makasalanan tayo, binigyan niya tayo, kaya naaalala natin siya. Sakripisyo para sa Kanya yon. Ang hirap mamatay sa krus nang wala ka namang kasalanan. That sacrificial love, ulitin ko, sacrificial love is never forgotten. No, the question is, are we loving in ways that leave a lasting mark on people's heart? Tayo po ba'y nagmamahal sa kapamaraanan na kung saan nagmamarka sa puso ng isang tao? Minsan sinabi ni Mother Teresa, it is not the magnitude of our actions, but the amount of love that is put them that matters. Kaya nga importante dito, acts of love. Dahil marami sa mundong ito, acts, action, at walang love.
Pwede mong tadtarin ang aksyon ng isang tao. Pwede kang tadtarin ang aksyon ng isang tao. Pero walang pagmamahal. Napagod, pero walang pagmamahal. Pero yung iba na may ginawa, na yun ang nagtutulak sa kanya yung pagmamahal. Kaya nga sinabi dito sa text natin, your labor prompted by love. Yung nagnegosyo ka kasi mahal mo. Hindi lang yung ginagawa mo. Dahil mahal mo yung mga tao na kung saan maaapektuhan ng negosyo mo. Pag nakain yung pagkain na ibibenta mo, pag nagamit nila yung produkto na ibinibenta mo, alam mong may value sa ibang tao. Iba yung negosyo na kung saan prompted ng pagmamahal. Yung ginawa mo, yung sinimulan mo, prompted ng pagmamahal. Iba yun. Kaysa mere na, kaya ako magninegosyo para kumita, mali agad. Dahil bibigay ka rin. Bakit? Sa ilang panahon, hindi ka kikita agad dyan. Lagi yung sinasabi ito. Ang mga negosyante na kausap ko dito sa Amazing Hope at sa ibang mga lugar. First 3 to 5 years. Mabigat yun. Kasi sa organizations, ito po, tinuturo natin sa Masters in Organizational Leadership natin. May mga stages yan eh. May forming stage na tinatawag. Okay yan, excited sa una, pero may storming stage eh. So yung 3 to 5 years na yan, nandiyan dyan yung forming saka storming stage. Wala kang kita dyan. Mapapabilis ka, of course, kapag may mentor ka. Kasi yung learning curve, paiikliin niya. But still, yung stages na yan, yung panahon na yan. Dahil, maniwala po kayo, 50% ng negosyo na simulan, sa 100 na nagsimula, nagsasara yung kalahati dyan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. So kapag ang motivation natin, kaya tayo nag-a-act para magkaroon ng pera, mali agad. Paano kapag hindi ka kumita sa unang taon? Paano kapag wala kang kita sa pangalawang taon? Paano kapag wala kang kita sa pangatlong taon? Magsasara ka, ayaw mo na. Pero kapag alam mo, gusto mo makapagbigay ng value dun sa mga tao, gagawa ka ng paraan. Kasi alam mo, hindi lang para sa iyo ito. Mahal mo yung ginagawa mo. At mahal mo yung mga tao na maaapektuhan nito. Nakuha po natin, acts of love. Sabi nga po ulit natin, acts of love. It is not the magnitude of our actions, but the amount of love that is put into them that matters. Hindi yan sa dinami-dami, sa napakadami ng ginawa natin, kundi yung amount ng pagmamahal na nilagay mo dun sa action mo. Grabe! Yung ginawa nito may halong pagmamahal. Maraming mga tao may ginagawa para sa iyo, may mga ginagawa para sa mundo, may mga ginagawa para sa company mo. Pero, pansinin mo yung maraming ginawa o may ginawa, pero nilagyan niya ng pagmamahal yung ginawa niya. Kami kong kausap ng mga business owners recently. Sinabi ko, tignan mo yung mga taong yan. No? Kapag wala yung may-ari, nagdadabog yan kapag malapit na magsara. Kasi wala naman may-ari, walang pagmamahal eh. Hindi nila alam, bago nasimula, bago siya napasweldo, saan damakmak na utang ang ginawa niyan? Saan damakmak na training ang ginawa niyan? Kasi para sa kanila, kumita lang. Kaya bantayan mo maigi. Nanakawin yung oras, pero pansinin mo yung mga tao na kung saan mahal yung ginagawa. Na kahit may dumating na customer, paglilingkuran yung customer kahit na 5 minuto na lang o kaya 15 minutes na lang, nakangiti pa rin siya. Dahil para sa kanya, hindi lang ako basta gumagawa, mahal ko itong ginagawa ko, mahal ko itong negosyo ko, concern ako. Dito sa business na ito na may-ari, concern ako. Dito sa mga taong ito na nagugutom. Napansin natin, bantayan mo yung mga ganun tao. Hindi lang trabaho ng trabaho, kundi yung trabaho nila, tinutulak ng pagmamahal nila. Kaya para sa ating mga mananampalataya, maganda ginagawa natin ng isang bagay, nagbibigay tayo dahil, what? Dahil mahal natin. Tandaan natin, God loves a cheerful giver. Kaya ay Lord din, kapag ikaw nagbigay sa Panginoon, may kasamang kagalakan, ay pambihira. Sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. May dating kay Lord yun. Ikaw man din, binigyan ka, nakasimango, tanggapin mo pa rin eh. Pero yung binigyan ka, na may generosity, tapos may saya sa puso niya, ginagawa niya ito, dahil hindi dahil sa wala lang, ginagawa niya ito dahil mahal ka niya. Ibang klaseng sakripisyo yun.
Sabi nga po natin ulit, acts of love. Kaya sinabi sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Pangatlong uri ng tao na kung saan hindi mo dapat makalimutan. Number 3. Sinabi dito, we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Pangatlong uri ng tao na hindi mo dapat makalimutan, those who have abiding hope. Those who have abiding hope, enduring hope. Ibig sabihin yung pag-asa nila nagpapatuloy. Nag-i-endure sila dun sa pag-asang yun. Ang ibig sabihin ng abiding, it means to remain. Nananatili yung pag-asa nila na yon. It also means to endure, to stay fixed. So napansin ko lang dito that they are steady because of their hope. Kaya sinabi ko nga po, yung binanggit dito, actually yung endurance na binanggit dito sa passage na ito, ang Greek po nito ay hupomone, ang ibig sabihin niyan patient endurance. Naghihintay sila kahit sila'y nasasaktan. Nagpapatuloy sila kahit masakit na yung pangyayari. Di sila umaayaw. Ibig sabihin, steady itong mga mananampalataya na ito. Ayun ay ibig sabihin yan, abiding hope. Steady because of their hope. They are steady because of their hope in Christ. Kaya sinabi sa New King James Version, and patience of hope in our Lord Jesus Christ. So ang ibig sabihin nito, ito po yung anchor ng puso ng kaluluwa natin. It is the anchor of our soul. Ano ito? Yung hope natin. Kasi ito po yung angkla, ginagamit po yan para hindi masway kung saan-saan yung isang barko. So kapag yung kaluluwa natin, walang inaangklahan na hope ito, kung saan na tayo pupunta. Madali na tayong mawasak, madali na tayong masira. Kaya napaka-importante nito, be steady. Magiging steady ang isang tao kapag yung pag-asa mo ay na kay Kristo. Ulitin ko po. Magiging steady ang isang tao kapag ang pag-asa mo ay nasa Panginoong Kristo. Why? Kapag nilagay mo lang yung pag-asa mo sa isang tao, nawawala yan. Nagwawala yan. Kinakapos din yan. Nagkakaproblema din yan. Tinutopak din yan minsan. O yung iba madalas. Paano ko nangyari yun? Ganito naman pala itong mga Kristiyanong to. Ganito naman pala itong taong ito. Teka lang. Sabi ko nga, kung makaganyan ka naman, kala mo naman ikaw, perfecto. Ikaw rin naman, di ka naman okay. Kaya na pinagtitiisan ka rin ng mga tao, yun ang magic word doon, tiis. Hindi ka magtiis sa ibang tao. Alam mo ba yung mga tao din sa paligid mo, tagal na nagtitiis? Nakakawa natin yon. They are steady because of their hope. Magiging steady yung buhay mo kapag yung pag-asa mo ay nasa ating Panginoong Kristo. That's why the Bible said, fix your eyes on Jesus. He's the author and finisher of our faith. Itong mga mananampalatayang ito, sila yung hindi nawawala kahit nahihirapan. Ulitin ko, kaya ganun na lang katindi. Yung alaala sa kanila ni Apostle Paul, di sila makalimutan. Sila yung nahirapan, pero di sila nawawala. They're still steady. Alam mo yung katabi mong yan? Maganda lang yan, sa kapogi lang yan. Pero daming pagsubok niyan. Tignan mo, naka-makeup lang yan. Naka-bihis lang yan ngayon. May pinagdadaanan yan eh. Pero kapag yung pag-asa natin, kahit may pinagdadaanan tayo na kay Lord, tutuloy tayo. Ang tawag doon, steady. Hindi sa walang pagyanig sa buhay, hindi sa walang problema. Ang anchor lang kasi ng hope natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Because He is the same yesterday, today, and forever. Magbago na yung taong minamahal mo, si Kristo hindi magbabago. Kapag dun mo finix yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo, kapatid, magiging steady ka. Magiging steady ka. Kaya nga napaka-importante ng lighthouse. Kasi pag sa tubig mo lang nilagay, yung light na yan, hindi steady yan. Maliligaw ka dyan. Akala mo pa-north ka. Pa-west ka pala, saka pa-east ka kasi naligaw na. Hindi steady yung pinaglagyan eh. Kaya importante sa navigation, yung
lighthouse kasi steady siya. Ganun si Lord. He's like a lighthouse. Gusto mo maging steady yung buhay mo at pananampalataya mo, i-anchor mo yung hope mo kay Lord. Second, they are secure because of their hope. Kasi ang ibig sabihin nito, they are secure. Yung elpis na ito, ang ibig sabihin ng hope dito ay elpis. Ang ibig sabihin niyan, trust, confidence, security, guarantee. Kapag ikaw ay umaasa, ibig sabihin may security ka dito at may guarantee ka dito. Inasahan mo eh. So ibig sabihin, yung security namin, yung guarantee nila, na kay Jesus. Why? Apostle Paul may fail. Apostle Peter may fail. These Christians may fail. Your pastor may fail. Your parents may fail. But Jesus never fails. Kapag inanchor mo yung hope mo kay Lord, hindi mag-fail ang ating Panginoon. In fact, hindi rin siya mag-fade. So patience means endurance, holding steady under trial. Na kung saan ikaw ay secured ka sa ating Panginoon, na kahit na anong mangyari, alam mong hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us hold fast to the confession of our hope. Yun daw yung panghawakan mo, yung pag-asa mo. He who promised is faithful. Hebrews 10:23. He who promised is faithful. Kaya minsan pag may nagfe-fail na mga tao sa paligid ko, sasabihin ko kasi maybe sinadya talaga niya yon. Pero marami nag-fail, di naman din nila sinadya eh. Sadyang nahirapan din lang, sadyang kinapos, sadyang nanghina. So masasaktan ka minsan, pero makakabawi ka agad eh. Nakuha po natin yun, kapag kay Kristo, kaumasa, sinabi ng Bible, he who promised is faithful. Someone said, hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. Hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. Yun ang ibig sabihin ng pag-asa. Hindi, may light dito at the end of the tunnel. Kahit na madilim, itong araw na ito, may liwanag pa rin sa kabilang side ng mundo. Nakapo natin yon. Kahit madilim, mamayang gabi, sa kabilang side may liwanag. Kahit madilim dahil sa ulap, dahil sa bagyo, pag angat ng eroplano dyan, maliwanag doon. Yun ang pananampalataya. Yun ang pag-asa, na kahit na madilim ang iyong sitwasyon, naniniwala ka na may liwanag pa rin. Higit sa lahat, kahit na madilim ang paligid mo ngayon, kahit madilim ang sitwasyon natin ngayon, the Bible said that Jesus is the light of the world. I am the light of the world. John 8:12. He who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So ang security natin wala sa mundo. Ang security natin ay nasa ating Panginoon. Maniwala ka, secured ka, you're in good hands kapag nasa kamay ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. That's abiding hope. Kaya nagpapatuloy yung pananampalataya natin kasi ito ay steady at ito ay secure dahil umaasa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. I believe that today, ito yung pagkakataon na kung saan pwede natin alalahanin yung mga tao na kung saan nagkaroon ng impact sa ating buhay. Ulitin ko, ang alaala ay hindi ito storage vault ng past natin. Ito ay engine na tutulong sa atin para umusad tayo sa ating buhay. Piliin mo ang inaalala mo. Piliin mo yung mga alaala na iniimbak mo sa iyong isipan. Hindi ko po sinabi na perfect ito dahil may mga alaala ko na naaalala ko pa rin ngayon na hindi maganda nung bata pa ako. Pero hindi ko sila binibigyan ng pagkakataon na magrenta ng matagal sa isip ko. Kaya lagi ko na sinasabi, if anything or any memory na hindi nagbabayad ng renta sa isip mo, i-evict mo yan. Wala naman palang renta sa isip mo yan. Di ka naman pala tinutulungan yan. Dumaan man sa isip mo, may isip mo man ng ilang minuto, i-evict mo yan. Why? Walang pakinabang. Kaya yung mga tao
sitwasyon na walang pakinabang sa isip mo, i-evict mo na. Dahil walang pakinabang sa isip mo. Kung may pakinabang, hayaan mo. Kung wala, i-evict mo yan. Dahil meron namang mga mabubuting tao. Dahil meron namang mga tao na kung saan nababalitaan natin na may epekto sa buhay natin. Naniniwala po ako na kaya mo ito narinig. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa iyo rin. What are the marks? 3 uri ng tao na kung saan hindi natin dapat kalimutan. Number 1, those who have active faith, those who have acts of love, and those who have abiding hope. Don't forget these good souls. Kapag itong mga good souls na ito, tinaniman mo ng alaala at panalangin, pasasalamat sa Panginoon, maniwala ka, maapektuhan yung buhay mo. Yung nangyari sa buhay nila, yung Diyos na tumulong sa kanila, ay maaalala mo, siya rin yung Diyos na pwedeng tumulong sa akin. Yung Diyos na nagbigay sa kanila ng pag-asa, siya rin yung Diyos na magbibigay ng pag-asa sa iyo. Yung Diyos na nagpagaling sa kanila, yung Diyos na hindi sila pinabayaan at kinalimutan, siya rin yung Diyos na kung saan hindi ka kalilimutan at pababayaan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung ginawa ni Lord sa kanila, kaya rin gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen po. Baka mampurihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po lahat ay tatayo sa presensya ng ating Panginoon if you can stand. This is the kind of life that pleases God. This is the kind of life that blesses others. Ito yung alaala na kung saan hanggang sa eternity. Ang sarap maalala. Ipanalangin din po natin na kung saan tayo ay maaalala, hindi lamang sa worldly success natin, kundi sa work of faith din natin, sa labor of love natin, at dun sa abiding hope natin sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po ang tanong, nais mo bang magkaroon ng pananampalataya na nakikita? Sa po ito sa panalangin ko, Lord, yung faith ko, nawa may practice ko. Yung pinaniniwalaan ko, Lord, sana pakinabangan ng iba. Alam niyo po, may kasabihan nga, di ba, ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo, sementeryo. Dahil ang daming mga ideas doon na kung saan hindi ginawa. Nilibing na lamang. Why? Lack of faith. Nais mo ba magkaroon ng pananampalataya na nakikita? Or nais mo ba magkaroon ng pagmamahal na nararamdaman? Na Lord, yung love na ito, Lord, kahit hindi ko ipagmayabang, nararamdaman ng ibang tao. O nais mo ba magkaroon ng pag-asa na hindi bumibigay? Anong sikreto? Before I pray, basahin ko po ulit yung verse 3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope, nakalagay dun sa dulo, in our Lord Jesus Christ. Kung gusto mo ng pananampalataya na hindi bumibigay, iangkla mo ito sa ating Panginoong Kristo. Doon nagsisimula ang pagpapatuloy mo sa ating Panginoon. Kung ikaw man ay dumadaan sa matinding pagyanig ng buhay mo ngayon, panahon na para iangkla mo ang pananampalataya mo kay Lord. Kay Lord ka umasa. Patawarin mo na yung mga taong nag-fail sa'yo, mga taong sumablay, dahil sumasablay din naman tayo. Di ko sinabing huwag sila maging accountable. Pero unang-una, maging accountable ka rin sa sarili mo. Kasi baka kaho-hold natin dun sa past natin, hindi na tayo makalaya para sa future natin. Hindi lang sila dapat pagbigyan ng energy mo. Dapat pakinabangan mo rin yung energy niyan. Umasa ka sa ating Panginoong Kristo. I want you to close your eyes right now. Kung yung pananampalataya mo ngayon o pag-asa mo ngayon ay parang nayayanig, parang ayaw mo na, parang gusto mong bumigay, o parang nahihirapan ka, ito yung oras. You need work prompted by faith. Endurance inspired by hope. Kinakailangan mo ng pagmamahal, trabaho, aksyon
na ang tumutulak ay pagmamahal. Maybe ang nagkaroon na ng puot sa buhay mo, ang nagiging motivation na lang natin, pera, or maybe dahil gusto natin makaganti. Kapatid, hayaan mo maging magandang vessel yung puso mo. Dahil hindi magandang motivation yan. Ang magandang motivation, dahil gusto mo magbigay ng value. Ginagawa mo yan, kasi mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo si Lord, at mahal mo yung mga tao makaka-apekto. It's high time to ask the Lord to change our mind, to change our mindset. Hilingin mo ang Panginoon na linisin ang puso at isipan mo. At hilingin mo si Lord ngayon na kung saan dagdagan ng pananampalataya mo. Mas maging matatag ang pag-asa mo. Kung among you here right now na sinasabi mo, Lord, gawin mo po, Panginoon, maayos yung puso ko. Guard my heart. Lord, pakalinisin mo ang pusong ito. Dagdagan mo, Panginoon, ang pananampalataya ko. Bigyan mo, Panginoon, ako ng pananampalataya, ng pag-asa, Panginoon, na hindi bumibigay. Turuan mo ako, Panginoon, na yung pag-asa kong ito, Panginoon, na ikapit ko sa iyo, Panginoon. At hindi lamang sa mga tao na bumibigay at nawawala. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. If this is your heart's desire right now, and you want to put your hope in Jesus, maybe dumadating na yung discouragement sa'yo, o gusto mo pang mas maging matatag yung pag-asang ito, at gusto mo itong i-anchor sa ating Panginoong Yesus, na naniniwala ka, Lord, may pag-asa lagi sa'yo. Always remember this, bago tayo manalangin, that no one is hopeless whose hope is in Jesus. Kahit nagaano kadilim, kahit nagaano kabigat, kahit nagaano kadumi ang nangyari sa buhay mo, kapag ang pag-asa mo nasa Panginoon, si Lord naglilinis, si Lord nag-aayos, si Lord nagbibigay ng pagkakataon. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Those who want to give his life or life to the Lord right now, bibilang ako ng 3, kapatid. Pag sinasabi mo, Lord, pagtibayin mo po ang buhay ko. Save me, Lord, from this miry clay. Save me, Panginoon, from this situation, from this trouble. Tulungan mo ako, Panginoon. Save mo ako, Panginoon, dito sa prison ng past ko, Panginoon. I-save mo ako, Panginoon, dito sa mga pangit, Panginoon, na alaala na kung saan bumawasak ng present at future ko, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, na matutong mag-appreciate. Hindi, Panginoon, sa pangit na nangyayari sa mundo, but teach me, Lord, how to appreciate doon sa goodness ng mga tao, Lord. Doon sa mga magagandang ginawa ng mga tao, hindi sa puro pangit na ginawa nila, Panginoon. Turuan mo ako, Panginoon. Train my mind, Panginoon. Train my eyes, Lord, na makita yung mga ganitong uri ng tao. Train my heart, Panginoon. Na maging puro, Panginoon. Nagagawa ako kasi mahal kita, Lord. Gusto ko makapagbigay ng value sa mundo. Change my life, God. If you want Jesus today, maybe this is your first time. Pipilang ako ng 3, kapatid, kung gusto mo maghari sa buhay mo si Lord ngayong araw na ito. Kung gusto mong dagdagan niya pananampalataya mo, bigyan ka niya ng pag-asa sa mundo ng walang pag-asa. Sa kalagitnaan, kapatid, ng hopelessness, si Jesus lamang ang matibay na pag-asa mo. If you want Jesus today, lift up your hands. Bibilang ko ng 3. Tataas mo yung kamay mo, mananalangin tayo na mabilis lang, kapatid. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, make it your personal prayer. Mananalangin tayo. Sasabayan namin kayo sa panalangin. For the benefit of those, sasabay kami sa panalangin for the benefit of those who want to receive Jesus right now. But make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Batid kung ipinanalangin mo ito for the very first time, the Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sa mga taong nag-confess ngayon, kung ginawa mo ito for the very first time, you are a child of God.
you can ask God. You can put your hope in your Heavenly Father. Hindi siya nagbabago sa mundo ng pabago-bago. And for all of you right now, na dinungisan ng puso mo, niyayanig ang pananampalataya mo, at nawawalan ka ng pag-asa, muli mong ialay kay Kristo ang puso mo, kapatid, yung buhay mo. Lalabas ka sa gawaing ito na may bagong puso, na may nilinis na isipan, na binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Lord, I pray for these people, God, for these amazing people. Dalangin ko nga po, Panginoon, na pakalinisin niyo ang aming puso. Ayusin niyo po, Panginoon, ang aming motive, Lord. Maging sisidlan ito, Lord, ng wagas na pagmamahal. Hayaan mo po na kumikilos kami, Panginoon. Prompted ito ng pagmamahal, Panginoon. Tinutulak dahil hindi sa pangsarili lamang na agenda namin, Lord, kundi mahal kasi namin kayo. Gusto namin kayo maluwalhati, Panginoon, through this work, through this business, through this family, Lord, through this relationship. I pray, God, that you change our hearts today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dagdagan mo po ang pag-asa namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, bibigyan kita ng 30 seconds hanggang 1 minute. Ask God personally. Kung ikaw ay nangihina ngayon, ask God to strengthen you. Kung pabigay ka na, humingi ka ulit ng zeal, ng apoy galing kay Lord. Kung napapagod ka na, humingi ka ng lakas sa ating Panginoon. Balang araw, yan ang maaalala ng mga anak mo, ng mga tao. Yung nanay at tatay ko, di naman sila perfecto, napagod din. Kaya lang di lang umayaw. Di naman perfecto itong mga Christians na ito. Kaya lang kasi yung pag-asa nila, hindi dun sa katabi nila, hindi dun sa nagsasalita. Ang pag-asa nila na kay Kristo, na kung saan di nagbabago. Kaya hindi sila nawala. Ask God right now to give you strength. Last 40 seconds. Come on, just ask the Lord. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, just talk to Him. Hinihintay ka ng Panginoon na kung saan kausapin mo siya ng buong puso mo. Hinihintay ka ni Lord ngayong oras na ito. Lagyan mo ng pananampalataya. Ikaw ay umaasa hindi sa patay na Diyos, kundi sa buhay na Diyos. Hindi ka umaasa sa wala. Umaasa ka sa buhay na Diyos because He is alive. Inaangkla mo ang pag-asa mo hindi sa patay na Diyos. Because He who promised is faithful. Meron dito kinakausap ka ng Panginoon, binibigyan ka ni Lord ng vision. Just believe it. Kahit walang maniwala sa'yo. Just believe it. Kung paniwalaan yung naisip mo, naramdaman mo kanina na wala kang kwenta, na hindi mo kaya. Pag si Lord ang nagsabi, once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Mas paniwalaan mo yung sinabi ni Lord kaysa sa emosyon mo, kaysa sa sinabi sa'yo ng mga tao. The Lord is giving you hope right now. Meron dito niyayakap ka ng Panginoon. Kailangan mo munang maranasan yung pagmamahal na yon. Kailangan makaranas ka muna ng wagas na pagmamahal na galing kay Lord para magawa mo ito. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Pinapatawad ka ng Panginoon, binibigyan ka ni Lord ng panibagong pagkakataon. Starting today, kikilos ka na may pananampalataya. Hindi ka kikilos for the sake of may magawa. Kikilos ka dahil naniniwala ka. Naniniwala ka na makapangyarihan si Lord. Naniniwala ka na nagbabago ng
ng buhay si Lord. Naniniwala ka na nagpo-provide ang Panginoon. Naniniwala ka that God can give you success. That He can make you victorious. Ask God. Praise God. Humble yourself before God today. Oh God. Lift up the name of Jesus right now. Lift up the name of the one who gives you hope. Lift up the name of the one who loves you unconditionally. Oh, your name. Release yourself right now from the bondage of your past. From the prison of failure. From the prison of hopelessness. Your name, Lord. Oh God. Oh, thank you, Jesus. Balang araw, hindi na lang kay Apostle Paul itong panalangin na ito. Darating ang panahon ng mga panalangin ito ay magmumula na sa iyong mga anak. Magmumula na sa mga disciples mo, para kay Lord. Magmumula na sa mga tao na pinangunahan mo at nakikita yung buhay mo. We always thank God for all of you. Nanay, tatay, leader, boss, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. Kahit wala naniniwala sa'yo, tinuloy mo. Kahit pinipersecute ka, hindi mo inalala yung persecution na yon dahil naniniwala ka. Your labor prompted by love. Hindi ka lang kumilos, nilagyan mo ng pagmamahal. Yung ginawa mo. And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Nagpapatuloy kahit nasasaktan. Umaasa kahit walang naniniwala. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa amin ngayong araw na ito. Indeed, you are our hope. Salamat po sa pagmamahal na una mo sa aming binigay para maibigay din namin sa iba. Salamat po sa pananampalataya, Panginoon, na kahit walang naniniwala, patutunayan mo, Lord, na totoo ang sinabi mo sa buhay namin. Na maganda ang plano mo, Panginoon. Na mahal mo kami. Na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa bagong buhay. Hindi po dahil sa sinabi ng iba, kundi dahil sa sinabi mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat, sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng pinagpala ni Jesus ngayong araw na ito. Kamo malakas na palakpak, pasasalamat para sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Yan. Pwede po tayong umupo po muna saglit. Ayan. Amen. All of us here are very blessed for today's message from the Lord through our Bishop. Amen po ba? So ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob, which is our tithes and offering. So sabi po sa Philippians 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So, we all know po, no, na lahat naman po tayo dito may cellphone. Amen. Lahat naman katabi mo may cellphone niya, di ba, pag-take down ng notes. But, yung pagbibigay po natin ngayon sa Panginoon and yung hope po natin kay Lord is like parang cellphones, yan, mga phone po natin. So, pansinin niyo po, di ba, kapag ang phone po natin ay malapit ng low battery,
bumabagal yung mga application, di ba? Mag-i-edit ka ng picture mo, ang bagal mag-loading. O kaya naman meron kang mga isa-search, pero ang bagal. Kasi nga, naghihingalo na yung battery. Mas maaaring sabihin natin 5%, yan magno-notif na yan, 20%, at to 1% until na mag-shut down na ito. So, kapag nag-low battery na po yung phone natin, everything slows down, tama po, and the things stop working, mga applications nag-i-stop, at yung ginagawa natin is nagra-rush agad tayo to find a charger o kaya naman power bank. Di po natin hinahayaan kasi nga, di lang natin makita yung cellphone natin, di ba? So what more pa kaya pag nalobat na siya? And in the same way, sa pagbibigay po natin ngayon sa Panginoon, we stay dapat connected to our source. And that is Jesus Christ. So it reminds us na every time po na tayo ay nalulobat o kaya naman wag na nating hintayin na malobat pa talaga tayo. Babalik tayo palagi to the one that gives us the source of all. Amen? The one who gives us strength, wisdom, and everything that we need. So kapag tayo po ngayon mga kapatid sa pagbibigay po natin ngayon sa Panginoon, parang magsasabi po tayo kay Lord na, Lord, I trust in you. I know lahat po tayo may mga pinapanalangin po tayo specifically kay Lord. Pero sabi nga po ni Bishop kanina, 'di ba? It's through our faith even though we don't see it with our own naked eyes today, but we know na si Lord kapag nagtatanim po tayo sa kanya, by faith mangyayari po ito. Amen. So in the same way po, ngayon po tayo lahat mga kapatid, let us all connect to our source. Hindi sa katabi mo, hindi kay leader, hindi kay bishop o kung sino man, hindi sa pera, kundi sa ating Panginoon. Amen. So as we give today, we pray po that we will plug back yung hearts po natin sa Panginoon. So just like every time na hindi ko man po alam kung sino po sa atin ngayon nanghihina dahil 50-50 na ang nasa GCash or nasa bank, ang tagal pa ulit ng sahod, pero we believe that once we plug in and connect to our source, God will provide all of our needs. Amen? So sabi nga rin po ni Bishop kanina, God loves a cheerful giver, no? So hindi man, wala po tayo man ngayon yung pera na yon, but we believe that if we magtatanim tayo sa Panginoon, God will meet and supply all of our needs by faith, by faith. Amen. So, meron pong envelope dyan sa mga chairs po natin. So, isusulat nyo po yung, of course, yung name niyo at yung tithes, offering, or yan po ay love gift for our pastor. Pwede nyo pong isulat dyan. At, ito po ay action ng ating faith sa Panginoon through our finances. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Saglit na pumikit at tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we praise you once again. We thank you, Father God, for today. Salamat, Panginoon, because we have the opportunity na magtanim sa'yo. We have the opportunity, Lord, na bibigyan mo ito, Panginoon. Ikaw ang magpapatubo na ito, Panginoon. Ikaw mag-water nito, Father God. You know deep our hearts, Father God, kung ano yung mga pangangailangan namin. But right now, Lord, we once again activate our faith, Lord, because we believe, Father God, that through our faith, Lord, you will supply all of our needs. Maraming salamat, Panginoon, though hindi pa namin nakikita, but in your right and perfect time, Lord, you will give it, Father God, according to your will. Lord, we believe in all these things. We believe in you because you are a living God, Lord, and you know, mas alam mo, Lord, yung pangangailangan po ng bawat isa. Thank you, Father God, and we claim all this victory. We claim all of these prayers, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray. Amen and amen. Let's give cheerfully to our Lord. Alam mo, lahat po ng yan ay galing po sa Panginoon. He is our source. At ang kagandahan dito, dahil siya yung source natin, hindi siya mauubusan. Maubusan yung katabi mo,
Minsan yung mentor mo, parang baka makapag-speak ng words na walang pananampalataya. Alam mo yun? Minsan yung mama mo, papa mo, baka minsan nawalan na rin sila ng hope, pero tatandaan mo si Lord, hindi nauubusan. Kaya lagi po tayong dapat nakadikit po sa source. So remind mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dikit ka sa source. Amen. And if you may right now, if you may po, pwede po tayong tumayo ulit in the presence of God. Can we declare blessings to one another? Can you just bless the person near to you? Sabihin mo sa kanya, God bless you more. Yan, declare mo yung victory. Mananagumpay ka this week. Amen. We declare it by faith and we believe it will happen in our lives. Amen po. Once again, can we close our eyes? At pasalamatan po natin ang Panginoon sa pananampalataya, sa pag-asa, sa pagmamahal na ating pong na-receive sa araw na ito. Let's thank the Lord for His love, for the hope that we have in Him, for the faith na kung saan nanggaling din sa Kanya, because the Bible said, He is the author and finisher of our faith. Father God, we thank You, and we honor You, and we bless You today. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming pong na-receive. Thank You also, God, for the opportunity, God, to bless You and to worship You, Lord. Lord, salamat sa pagkakataon na maitaas ang aming mga kamay para purihin Ka, maipalakpak ito para sabihin na magaling Ka. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ganito, Panginoon, na kung saan nakakaawit at nakakapakinig kami ng Iyong salita. Lord, sa ibang lugar, this is not free. Sa ibang lugar, Lord, they will be at rest, Panginoon, pag ginagawa nila yung ganitong gathering. But God, You have given us the liberty to do this today. And with that, Lord, we just want to thank You, Lord. Lalabas kami, Lord, ng lugar na ito, pinagpala Mo, punong-puno ng pananampalataya. And we will not let Satan take away everything that we receive today. Ano man, Panginoon, na aming maiisip na negativity, God, Lord, remind us, Lord, of Your word today. That we should remember the things that are above, Panginoon. Pananampalataya, pagmamahal, pag-asa, Panginoon. Lord, kung minsan makakaranas kami, Panginoon, na kami ay makapag-speak ng words na kung walang pananampalataya, Lord, remind us, Lord, that, Lord, our faith is anchored in You, God. At hindi ito, Panginoon, basta-basta masisira. In fact, Lord, hindi mawawala. Salamat po, Panginoon. Lord, lalabas kami ng lugar na ito, puno-puno ng pagmamahal na nanggagaling po sa Iyo. May we be a channel of that love, of salvation, of hope, and faith to other people, Lord, na makakasalamuha po namin, God. And Lord, for the rest of this day, ingatan mo po ang iyong mga anak. Gabayan niyo po, protektahan mo po. For the rest of this week, God, let Your wisdom and Your favor be upon Your people, God. Marami pong salamat, Lord, kasi lalabas kami dito, Lord. Hindi lang basta puno, pinag-umapaw mo po. And once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers. And once you say, I receive, I want you to believe. Increase that faith na binigay sa iyo ng Panginoon, dahil yung i-receive mo ngayon will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Even in the fire.